tuluyan na pong nalusaw yung bagyong si Dolphin. Hindi po ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero ito po yung nagbigay ng malalakas na pagulan kahapon at nung nakaraang araw. Maliban po yun kay Maymay. And then meron pa pong isa, yun naman pong nasa may Philippine Sea, sa Pacific Ocean po, si Pailu. Pailu yung international name nun, ibig sabihin tropical storm na yan. Pero nawala na po ito sa monitor domain ng Pag-asa. So ibig sabihin yun, malayo na to at wala na pong epekto. Ngayong araw, sa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay wala pong bagyo o low pressure area. Yun nga lang po, kanina pong alas 2 ng hapon, naglabas po ng advisory yung kasama natin dito po sa Pag-asa, and then meron pong na-monitor na isang low pressure area dito po sa may halos malapit po ito sa borderline ng Philippine Area of Responsibility dito po sa Pacific Ocean. Sa layo po nito, 1,650 kilometers silangan po ng dulong Hilagang Luzon. Yun nga lang, ang pinapakita po dito na within 24 hours ay pwedeng maging bagyo po ito. So pag naging bagyo ito rin muli maghahatag o mapapalakas niya itong habagat. So i-monitor po natin ito at lalong-lalo na yung kikilos nito pag naging bagyo kasi malaking bagay po ito na magpalakas. Ito po yung maring magpalakas muli ng habagat. Pero sa ngayong araw hanggang bukas, maasahan pa rin po na medyo mas maganda na po yung panahon kumpara dun sa mga nakaraang araw. Okay. At yung binanggit nyo po ngayon, ay yung binabantayan sa ngayon po, Sir Hener, ng Pag-asa, gaano po kalaki yung posibilidad, marahil po, Sir, na maging bagyo ito kung sakali po, or medyo may mas mababa po yung possibility, Sir? Yung pong alas 2 ng hapon na advisory na nilabas po ng Pag-asa ay nakakulay red na. Yung color po nito, yung warning niya ay red. Ibig sabihin po niyan, within 24 hours ay pwedeng maging isang bagyo na po ito. Yun nga lang, gaya ng nasabi ko kanina, nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. So kung sakali maging bagyo man ito, hindi pa natin pwedeng bigyan ng pangalan kasi po ay nasa labas po ito ng PAR. At may posibilidad din na baka mamaya mas lalayo po ito. So gaya ng napanggit ko, kailangan i-monitor natin. Kasi sa ngayon, hindi pa define yung galaw niya, pwedeng pumasok sa loob ng PAR or pwedeng lalayo po ito dito po sa PAR line ng Philippine Area of Responsibility. Pang maaga, actually maliit nga yung tsansa na papasok sa PAR. Mas malaki yung data na mas lalayo ito. Mayroon pa rin naman pong nilabas na rainfall advisory pero mga light to moderate na lamang. Hindi nakagaya ng mga nakarang araw na may kulay yellow, orange at saka red. So light to moderate, normal lamang po yun sa pag-epekto po ng habagat. So lalo na po dito sa Pangasinan kasi po nasa western side po ng Pangasinan. Nasa western side po ng ating bansa. So direktang tinatamaan kaagad ng habagat. Kaya nga po prone po talaga sa epekto ng habagat. Hindi lang Pangasinan, ang buong Ilocos region, lalong-lalo na rito sa may Zambales area. Expected ko na yun na talagang nung makita ko yung weather system na dalawang bagyo ang mag-i-enhance ng habagat, sa experience ko kasi as a weather forecaster sa Pag-asa, yung mga ganyang dalawa hanggang tatlong bagyo na makakapag-enhance sa habagat, siguradong magbibigay yan ng mga pagulan. Yung halos sa isang buwan ng Agosto, yung average na ulan ng Agosto, ibagsak lang nga yan, maka 5 hanggang 6 na araw sa lakas ng ulan sa dami ng weather system na nagpalakas sa habagat. Kaya tuloy-tuloy po. At saka mapansin po ninyo, halos lahat ng advisory tuwing maglalabas ng advisory, laging may color o laging nakasama palagi ang Pangasinan. Kung hindi orange, nasa yellow, kung minsan nasa red pa. Ibig sabihin yun talagang na malalakas na pagulan ang nararanasan po. Hindi lang po dito sa Pangasinan, halos buong Ilocos region, lalong-lalo na po sa Baguio at sa Zambales. Ito po yung direkta talagang nagkaroon ng mga maraming pagulan. Yes, mga kababayan, nasa peak pa rin po tayo ng habagat. So wala na pong bagyo na nakaka-enhance sa habagat. Yung nga lang po, gaya ng nabanggit ko kanina, may namumuong bagyo rito sa may Pacific Ocean sa labas po ng Philippine Area of Responsibility.
kung makikita po natin yung satellite, may mga kaulapan pa rin po, lalong-lalo na dito sa may western side ng ating bansa. So may epekto pa rin po ito sa Pangasinan. Yung mga pagulan po na maranasan natin ngayon, mga light to moderate na lamang at paminsan-minsan bukas sa susunod na araw, pwede magpakita ang haring araw. So ibig sabihin po niyan, mas improved weather na po tayo kumpara naman po sa mga nakaraang araw na kung saan nakaranas tayo ng mga malalakas na pagulan.